Matthew chapter 22 verse 37 to 38. Mga rason nga nung masinugtanon ta sa Diyos. Reasons to obey God. So, ato ning basahon, Matthew chapter 22, Matthew 22 verse number 37 to 38. Pwede atong dunganon sa pagbasa. Let's read it all together. Okay, Matthew chapter 22 verse 37. Ano mo diya? Read it, read. Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. This is the first and great commandment. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, sa matag usa nga naakaron sa balay tigumanan. Salamat, Lord, sa ilang presensya. Salamat, Ginoo, sa ilang desire nga magpaminaw sa imong pulong. Lord, salamat kay nining opportunity nga imong gihatag kanako nga I can preach your word. Lord, wala ko'y mahimo kung wala ka. Lord, I pray that the Holy Spirit will speak every heart. Labi na, Ginoo, kung doon ay wa masave, nga di sila mo gawas ning balay tigumanan, nga di nila madawat si Jesus Christ, nga ilang bugtong o personal nga maluluwas. Lord, I pray that you will open every heart and every mind, that they will understand thy word. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. Now, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. And verse 38, he said, This is the first and great commandments. Muna pinaka-importante, pinaka-pirmero o pinakadako nga sugo sa Diyos. Nga atong higugmao ng Diyos, labaw sa tanan. With all thine heart, sa tibuok ni mong kasing-kasing. And with all thy soul, and with all thine mind. So, kini nga gisulti sa pulong sa Ginoo ug ato ning tumanon ang gisulti ni Jesus Christ, dako kayo ni kahimuan sa atong kinabuhi. If we will obey God, and but tonight doon na tay tulo lang ka mga rason nga ato nga may daghan ang mga rason nga nung masinugtanon ta sa Dios. Now in our days today, na atong panahon karon, no, we live in the age of rebellion, where many people care little about God. Kung magistorya ka Ginoo, gamay rag mga tao nga gusto, interesado sila. Now they're seeking their own pleasure and ignores God. Mo gani usahay bisan ang mga workers sa SLB, ang salamat ko doon ay mga tao nga they love the Lord. Bisag magkinaunsa, naa sila sa simbahan, pero daghan sa mga tao, they don't care about our service. They don't care, no, about the church. Murag kung mahimo pa lang nga, murag gusto nila nga di sila mo simba, pero salamat ko ninyo, mga ginikanan nga inyong mga anak, kung mahimo pa lang inyong gipugos nga naa sa simbahan. Muna pinakamaayong atong mahimo sa atong mga kabataan. The Bible says, compel them, meaning pugson sila. Now, ang uban, bahalag, walay Ginoo na ang ilang kinabuhi, basta makakwarta sila. Now, they were glad to, nga, they're saved, nalipay ta, usay nga, naluwas na ta, padulong ta sa langit, but we don't care much about obeying God, and wala tay pagtagad nga diya sa atong pag-alagad sa Ginoo. Salamat ko doon ay mga Kristohanon dili sa atong church that nahigugma ka mo ani sa simbahan, and you love God and you want to serve God. Mo na sakto na to naa sa unta sa atong kasing-kasing. Pero gamay lang ang mga tao nga gusto mga alagad sa Ginoo. Daghang mga tao gusto nila nga dili sila mga alagad sa Ginoo. They don't care about God because they are proud. They think that they can able to do whatsoever yung ilang mahimo even without God. Mga igsoon ko sa Ginoo, kung dili nimo unahon ang Dios sa pagsimba,
imong unahon ang imong mga butang, mga kabtangan kaysa Dios. Bahalag dili ka kasimba basta makaginansya ka. Bahalag di ka makasimba basta makatrabaho ka. It means ang imong gisaligan ang mga butang ning kalibutan. Ang imong gisaligan ang kita sa imong negosyo, ang imong sweldo. Wala nimo gisaligi ang Ginoo. Sige gikanta ganina sa nag-special number, God is my portion. Means nga sa una diya sa gubat magbahinay sila. But if you trust the Lord, bahalag wa kay bahin. Basta ang Diyos may mong bahin sa imong kinabuhi. Igo na sa imong kinabuhi. Amen? Because God can bless you. Siguro wa ka kakwarta ng Domingo, wa ka nasimba ka. Pero I will tell you this, God, He will bless your life. He will supply your need. He will bless your businesses. Because that's the promise of God. Seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. We quote that verse. We heard that verse again and again. But the Christian, we don't want to follow the Lord. We don't want to obey God. We are rebellious nga na sa Ginoo. Now, our God has commanded us to love Him. Nga ato siyang higugmao, not only kanang higugmao lang nato siya, but He instructed us that with all thine heart, dapat puno nato ang atong kasing-kasing nga ginuog yun ang atong higugmao. And with all thy soul. Sa ato pa, di nato, there's no reserve. Amen? There's no reserve in loving God. Ihatag nimo sa Ginoo tanan. And with all thine mind, even the way you think. Sa atong pagunahuna, dapat pag automatic na dayon, unsa, Domingo, no, mo simba ko. Because you love the Lord with all your heart. Pag tanaw nimo, manikas ko, aron ko makakwarta. No way. Because you love the Lord. Ano ang mga tao nagpalayo sa Ginoo because they don't love the Lord. Christian, even sa kag naa ka diri sa simbahan, bisag nangalagad ka sa Ginoo. Maybe daghan tag dahilan ngano nangalagad ta sa Ginoo. Ngano nagsimba ta ang uban kay naay gwapa diha. Naay gwapo diha. But how about ang gwapo nawala na? Ang gwapa nawala na. Ang gusto sa Dios muna kuhaon na sa Ginoo because God wants you to love Him with all your heart. Amen. Ayaw ka bala ka igsoon kung sa una nangalagad ka sa Ginoo anyan you are feel comfortable, nalipay ka kay na kay mga amigo niya na kay gwapa na gwapo kung dalaga ulitaw ka unya gikuha na sa Ginoo. God has a purpose. Gusto niya sulayan ang imong kasing-kasing. Pero sa diyang nagpadayon ka sa pag-alagad sa Diyos, bisag nagtanaw ka sa mga tao, sa una tanaw nimo murag tanang mga tao ganahan nimo. Diya karon ang imong feelings murag di man sila ganahan ako. Sometimes He allow na sa Ginoo because God wants you to love Him with all your heart. What is your reason why you are here in the church? Because you love the Lord and you love God. Jesus said unto him, thou shalt love the Lord thy God with all thine heart. Amen? Not only that, with all thy soul and with all thine mind, the way you think. Sa imong pagunahuna, nga nagunahuna ka nga Ginoo mo imong unahon, Ginoo mo imong alagaran. And this is the first and great commandment. Some believers, we always pose them to come in the church. Sometimes our children, gusto nato sila nga itulod pagyud para mga lagad sa Ginoo. Mga anak, when your father, when your parents, gipose mo sa pag-alagad sa Diyos, dili na kayuhan sa inyong ginikanan. Pero inyo ng kaugalingon nga kaayuhan, labaw sa tanan. Dili sila gusto ang imong kinabuhi malaglag sa yawa. They want you to be enjoy in your Christian life.
But what are the reasons why we obey God? So may rason nga nung atong sugton ang Diyos, atong tumano ng Ginoo. Number one, ang Diyos mo'y nagbuhat ka nato. Again and again, this point, ako ning siging giswali ninyo. Nga atong sundo ng Diyos, kasi naghimo nato. He designed us. That without Him, mahimutang miserably. Ako kita kong tao nga grabe ka dautan, tulisan, grabe yun, way, palahubog, adik-adik. Nakita na ako, obserbahan na ako sila. Why peace sa ilang unahuna? Don't you know when a person committed sins, worse sins against God, bisa pag di luwas, doon na gitawag na ito konsensya, gibutang na sa Ginoo. Ano man, every time ang tao mahimo siyang grabe siya ka dautan, doon na something trouble sa iyang kasing-kasing. Because God designed us to fellowship with Him. Now, mga igsoon ko sa Ginoo, kung ang tao magpalayo sa Diyos, magkamiserable siya. Magkadautan siya, magkamiserable siya, and He's want to do more wicked things. Aron sa unang-una niya, aron doon sa peace, the more nga miserable siya. Nasulayan na ni Solomon, naa siya siguro, naa siya babae, pulo kabuok, isa dugangan ako ng pulo para malipayon ko. The same ragyapon. Usay, doon ay mga tao, kabantay ka, doon ay mga tao nga gusto silang magpakasala, kaya gusto silang ma-enjoy sa ilang kinabuhi. Right? Mura di mo mutuo. Pero the more nahimo silang sala, the more nga nahimo silang miserable. Amen? The more ka magpalasala, magpalayo sa Ginoo, nauna ka, murag wa man ko'y kalipay. I want to add more wicked things, and wicked things, the more nga mahimo kang miserable. Doon ay mga tao nga igo-igo rin ng kwarta, doon ay sila peace, doon ay sila joy in their heart because they love the Lord. They love God. Kung nahigugma ka sa Ginoo, bisa pagway kwarta, malipayon ka. Because God is your portion. Now God allows us to live in His wonderful word of beauty that He was created for our enjoyment. Gibutang ta sa Ginoo sa kalibutan, aron malipay ta, because He created us. Gihimo ta sa Diyos, aron mahimo tang malipayon, kauban sa Diyos. God designed us to enjoy with Him. Wala ta gi-design sa Ginoo nga kung wala siya, malipayon ta. Ang Diyos mo'y naghimo nato. He knows everything about us. He knows unsay atong gipangita, but Satan is blinded our mind. Atong ginahuna nga ang pasanginlan nato nga killjoy maguna sa simbahan mo nang mino sa atong kalipay. Young people, maybe you are thinking that the church wala hunahuna nimo nga mo nay naka mino sa imong kalipay tungod sa mga restrictions sa pulong sa Dios. Nasayop ka. Sa diya mo palayo na ka sa simbahan. Mag-cuts na ka dito. Magsige na kag night swimming bisa gabi. Sa ganong ingon ang mama, ganong mag-night swimming mampud mo nga gabi, mag-night swimming dahil mo udtong dako para dili lain. Ini ka miserable ni mo, mingon dili ka. Tinuod yun ang pulong sa Diyos. Ang pinakamalipayon nga tao, katong mga tao nga naluwas, nangalagad sa Ginoo. Amen? We need to follow God because He created us. He knows what is the best for us. He designed us. Kung kanang isda, wala na gidesign nga pareha sa langgam. Kung kuhaon imong isda diya sa tubig, unya imo nang ihikot dito sa kahoy, magmiserable ng isda hantod mamatay siya, right? Pero ang langgam sad, wa na gihimo sa Ginoo nga tuwa dito sa ilalom sa tubig, kuhaonin mo ng langgam, ingnon mo ibon. Kay sa Tagalog raw paglanggam. Kuan kining lumigas, ibon ba? Ibon na lumipad. Pagkuhaonin mo na, ibutang nimo sa dito sa dagat, ilalom sa dagat,
mamatay na. Kay wa na gidesign dito. Amen? You understand what I mean? God designed us to fellowship with Him. Ang Diyos gidesign siya nato nga magpuyo ta, nga kauban sa Diyos, magpuyo ta nga balaan kauban sa Diyos. Now, we need to follow God because He created us. Siguro na ko ninyo nadunggan nga nag-istorya ko usa ka busy nga street sa Amerika. And the old lady driving her Ford car stopped on the street. The man helped him. Doon ay giko ang tao diya sa iyang likod, nagsakay sa auto. Nasira ang babae ni hunong siya kay napalong ang makina sa iyang Ford. Doon ay siya katao ni Antonia ni tabang niya. Doon ay siya gikubi dito sa engine. And he said, the lady, "Mom, can you start the car again?" And the car start again. And the lady said, "Thank you, sir." Ingon ang babae, "May I know your name, sir?" He said, "My name is Henry Ford. I designed this car, and I know what is wrong if it stop working." Kay siya mo'y tag-iya sa Ford. Siya nag-design sa makina sa Ford. That's the well-known story nga gisulti sa mga preacher. Bisan mabasa nato nga one time si Henry Ford nakita siya nahunong nga Ford. Wa mo dagan ba nahunong ba diya sa street sa New York. Nya doon na siya gikubi dito sa karburador. Ina niya ang babae nga, "Ma'am, can you start again?" Ni katong karaan pa nga mga sakinan ba. Nangutanang ba, kinsa makasir sa I'm Henry Ford. I designed this car. Kung di ni mudagan, kabalo ko, unsay problema ni. God created us. God designed our heart, our feelings, everything. Unya karon magpalayo ka sa Ginoo, sayop ka diha. Ang Diyos nakabalo siya kung atsay atong gipangita. Then we must read the Bible because this is our manual. The more nga magpalayo ta sa Ginoo, the more ta magmiserable. The more ta dili musunod sa Ginoo sa atong tithes and offering, the more ta magkawa ang panalangin sa Ginoo. Number 2, ang Diyos dunay maayong plano sa atong kinabuhi. Una, ang Diyos mo ay ganong gamaya po gaya no? Ang Diyos mo nagbuhat kanato. Number 2, ang Diyos dunay mga maayong plano sa atong kinabuhi. Now, God wants good things for us. God has goodwill towards us. Ang Diyos, every believers, every young people, male and female, every Christian, old and young, God has a good purpose for us. Doon na sa plano nga nindot kayo sa atong kinabuhi. And that plan of God may tabo lamang na sa imong kinabuhi kung imong sundon ang Ginoo sa imong kinabuhi. Imo siyang tumanon in Romans 2, chapter 2, verse 4, "Oh, despises thou the riches of His goodness and forbearance and long-suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance." Grabe ang pagpailob sa Ginoo nimo. Grabe ang pagpailob sa Ginoo nato. Nga naman gusto niya nga bisan unsa ta nagpalayo ta sa Dios, gitagaan ta niyang mga nindot nga mga butang, yawat ra. You can consider God. You can think, "Oh Lord, I am not worthy of these all things nga maayong butang nga imong gihatag sa among kinabuhi." And then mangayo kag pasaylo sa Dios. But there is a time nga ang goodness of God mahurot na sa imong kinabuhi. Dili na pwede nga tugutan pa sa Ginoo. And that time, unay panahon nga akong ikahadlukan sa matagusan nato nga kinabuhi. When God set a day of judgment sa atong kinabuhi. Right now, kuha pa ka hukmi sa Ginoo, get right with God. Amen? Mahala ang Diyos. Sundagin sa Lord, tabangi ko Ginoo, nga ako kang higugmaon labaw sa tanan. Ako kang sundon Ginoo sa tibuok na akong kinabuhi. Because ang Diyos doon na siya nindot nga mga plano sa atong kinabuhi.
ang katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi usa ka nindot kaayo para kanatong tanan, apan nganong dili man ta mosunod sa Dios, ang Dios mo'y nagiya nato into the usa ka lugar with usa ka lugar nga maayo nga lugar. Ang mga Israelites gidala sila sa Ginoo sa lugar flowing with milk and honey. Ang Dios nagpailog kanato ug walay magplanog daotan. So therefore, I need to follow Him. Amen? Ang Diyos, wala siya magplanog daotan sa imong kinabuhi. When you are in trials today, when you are in hardship today, when you are facing problems today, serve God. Kung nawala ang imong negosyo, Pastor, naglisod ko sa akong trabaho, sa akong negosyo, pasalamati ang Diyos. Kung nagsunod lang ka sa Ginoo, baharag naglisod ka, basta God is your portion. Amen? Time will come, kamakaingon ka, sakto gina ang Ginoo. Pagsugod na kong negosyo sa una, grabe yun, nagbasol ko. Nga nung nagnegosyo ko, nalubong ko sa utang. Bisag unsaon ako, di gyug ko, naglisod gyug ko. Pero ang Diyos doon na sa katuyuan niya na, nagtuo ko, pahin ko, Lord, I will give 20% of my income. I thought that God, He will bless me soon because I promised God to double my tithes. But I was wrong. Ang Diyos nagsulay sa akong kasing-kasing. Basig nangalagad lang ko sa Ginoo, basig musunod lang ko sa Ginoo tungod sa kwarta. Kristohanon, dili gusto ang Diyos nga musunod kaniya because of money. Amen? Gusto sa Ginoo makita niya, He tried my heart and for how many months and years I realized nga ang akong ipangita is money, and then I finally said, Lord, imo kong i-bless og dili, I will serve you. I will love you. Diha na ko na experience ang panalangin sa Ginoo sa akong kinabuhi. Now, God, He wants you to love Him. Kung nangalagad ka sa Ginoo karon, unya doon na kay mga problema, continue to serve God. Kaya ang Diyos wa siya magplanog daotan nimo, gisuwayan lang sa Ginoo imong kasing-kasing para mulig-on ka, para mahimo kang Kristohanon nga dili luya nga Kristohanon, kundi lig-on nga Kristohanon. Amen? Usa sa akong, kami ni Jima, lahi may kinaiya. Ang akong papa, bulanon. Wa ako kadungog sa una. Ang akong papa dapat kung alas 6 na mata na mi. Kay kung dili mo mata, bunalamig silhig ka ng silhig ba sa punuan sa silhig. Ay, bali ka mamata, may di ka mabunalan. Musa, tanawa na, kami tanan, basta alas 6 yun. Magdali-dali gimikuan. Kaya nga mo una-una sa mga bata ba mi. Si Jima kay lahi man pud sila, mga buutan kaya ang akong ugangan. Pero nakaingon ko, sometimes ko, mas nindot tong sa amo sa una. Mabalaka ko, mga buutan man ako mga anak noon. Pero, diligid pareha sa among training nga pag alas 6 na, ready na may. Kaya saya mga bata karon man alas 8 mamahaw pa. Wa pa mo mata. Tiaw mo na. Unsay mura na bagusay trabaho. Daghan kayo pa. Unsay na tawagon pa, tuktukon pa akong papasaw na. Pag alas 6 tabang nakagtrabaho dito. Naunsa-usay mga bata karon tuktukon pa ang kwarto. Mga una. Naon ko unsay paglaom sa mga Pilipino. Ha? Kristohanon? You can say that your children is blessed when kung wala sila matrain sa pagtrabaho. Pero usay may kaingong kag sa bata pa ko nakaingon ko sa una. Sa dihang akong papa magtrabaho mi sa Basakan. Unya, naapoy usa ka panimalay nga amo pong parente, ang pikas nga bulos, trabaho po sila. Pag mukusog ang ulan,
ang among parinti managan kay magtago. Mga sila man, pasilong ba? Pero kami, di may pasisilungon sa akong papa. Dirirata, padayon tagkamlot, bisag kusog ang ulan. Nakaingon ko, nga nung wa man kumaanak sa among silingan, nga nanaga na sila, lingiyon pa gusto ko mga igagaw, lingiyon ko, lilion ko. Pero kami, grabe na mong trabaho. Pero do you know, sedang nagtrabaho na ko, ipasalamatan ako akong papa tungod siyang training namo. Wala ko yung mga igsuon ako nga nakatrabaho sila. Grabe pagdaig sa ilang company. They are all hardworking because of the training. Sa una, masamad ang akong kamot. Ipakita na ako sa akong papa. Bata pa ko pa. Di ko mo ato sa basakan kay samad akong kamot sa hikti na. Basta pita paita, oy. Mga igsoon ko sa Ginoo, maybe God is, naglihok sa imong kinabuhi. Iya kang gitrain. Aron niya ka magamit. Aron niya kang panalanginan. Ayaw dagan sa imong problema karon. Padayon sa pag-alagad sa Diyos. Ayaw pagmahay sa Ginoo. Amen. Ayaw pangwinta sa Ginoo. Ayaw na Ginoo, nangalagad na ko sa Ginoo. Nagsunod na ko sa Ginoo. Nananong ko'y problema. Gusto sa Ginoo nga mo-grow ka, muligon ka, mahimo kang tao. Amen? Kay ka ng tao nga wa kaagig problema, ambot lang. Why maabot sa kinabuhi? Gusto niyo ma-engineer, o niya, di mo take og exam. Kanang exam ba, di ba problema na? Problem number 1, problem number 2. Pero masulayan mo na tanan, mo graduate ka, tagaan kag diploma, engineer, nga naman, nakapasar ka sa exam. Amen? So ayaw mo diya kay ang Ginoo, wa gyud magplano og dautan nimo. Maybe you have troubles today, maybe you have problems today. Ang Diyos sunda ang Ginoo, pasalamati siya. Now, kung gusto kang imong maangkon, ang pinakamaayong butang sa imong kinabuhi, sunda ang Diyos and obey God's command. We must obey His command because His plan is good for us. Ang ako mga anak, ako silang gidisiplina. Ako silang get-train to work hard because my plan to them is good. How much more to God? Amen? In Deuteronomy chapter 6 verse 24, ako nang basahon, Deuteronomy 6:24, and the Lord commanded us to do all these statutes. His statutes means His words. His command to fear the Lord our God for our good always. Ganong gitudluan ta sa Ginoo pagkahadlok niya? Pagtahod niya? The Bible says, for our good always. Wala gisulti niya, for the good of your mothers, for the good of your father, para kayuhan for the good of your pastor. No! Katong musunod, siya maoy makadawat og kaayuhan. Amen. Kung di ka matugay kag ulo, unya supakiro ka, tapulan ka, di ka mapato sa imong ginikanan, ikaw ra sa iluoy, oy. Ay, kaming mga ginikanan, mauli mi sa langit. Time will come. Unya wa ka maanad. Bisag pagkuhag tubig, manugo pa ka. Kuha ira kog tubig. Bisag paglungag, di ka maglungag kay way tubig. Naway mo sagob nimo, patay ka. Unyag magtrabaho pa ka, maglungag pa ka, awa na. Kahuna-huna na kaghikog. Kay wa ka maanad og trabaho. Mao na mga igsoon ko sa Ginoo. Wa ka maanad karon dunay nag-train nato kung gisugo ka sa imo unsa na kalisod nga giagian nimo karon sa Ginoo, padayon diha. Kay ang Dios nagsugo nganong musunod sa sugo sa Dios ato sing kadlukan para na sa atong kaayuhan. Amen. Isawa mo dre. Killjoy mo, killjoy. Saan na to pag malipayon ta dre? Way uyab, uyab.
Unyag madisgrasya ka. Tibok na nimong kinabuhi, madamage. Di ba? Amen? So kung musimba ka, dili na para kayuhan sa imong papa, dili na para kayuhan ako, kayuhan na ninyo. Your own goodness, your own good always. Ay, always, klaro kay na. Kung mubasa kag Bible, dili na kayuhan sa imong papag mama. Dili na kayuhan sa ubang tao, kayuhan na nimo. Amen? Ang katuyuan lagi sa Diyos para sa atong kaayuhan. God has goodwill toward us. Ang Diyos doon na siya maayong plano sa atong kinabuhi. Ambot lang kaha, unsa kay klase nga kinabuhi nga akong gikinabuhi karon kung wala ko musunod sa Ginoo. Ingo, Lord, di ko magpastor, wagi ko. Ingo, di ko, maglain, di ko mga lagad sa Ginoo. Di ko mag-faithful sa church. Dili ko maghatag sa kong tithes and offering. Dili ko, anak. Unsa ka nga klase nga kinabuhi nga akong gikinabuhi karon. Na kay mo patrabaho na ko, muswildo na kong 300 nga di ko kabalo mubasa, balong suwat, bugo pagyud, dugay kasabot, dugay ka memorize, kawatan, butbuton, unsa ka nga kinabuhi. Ayaw mo paguna, pastor, niya mo magtinarong nako. Unyag mabati ang akong kinabuhi, nasayop ka diha. Kay ang plano sa Diyos sa imong kinabuhi, kung musunod lang kaniya, nindot kayo. Amen? Dapat ninyo mga young people, mga Kristohanon, sa invitation, ihatag ninyo inyong kinabuhi dinhi sa altar. Lord, here's my life. Ihatag na ko Ginoo. Ano man, ang Diyos doon ay sa plano nga nindot sa imong kinabuhi. Pero dili ka mo surrender sa Ginoo, kanang ang plano, dili na may tabo sa imong kinabuhi. Walay tao nga nagplano ang Diyos magmiserable. Nagmiserable ta, tungod kay wala itong isunod ang Diyos sa atong kinabuhi. Katapusan, ang Diyos nasayod unsay pinakamaayo para nato. God knows what is the best for us. God ways are better than our ways. God is wiser and smarter than we will ever be. Dili nimo malabwan ang kaalam sa Diyos. Mas maayo ang plano sa Diyos kay kanato. Usay dili ta kasabot sa plano sa Diyos sa atong kinabuhi. Bisan pa kun wala ka kasabot karon sa imong kinabuhi, obey God, follow Him because He knows what is the best for you. Amen? Ako nag-istorya ninyo, nakaadto ko Cebu, nangita kong trabaho dito ko sa church, dito gas ko sa Talisay, song leader ko dito, nangalagad ko sa Ginoo dito. Wa gyud ko katrabaho dito. Ang akong trabaho lagi dito, mamaligya kong floor wax. Mamaligya kong toilet cleaner. Gipa-apply ko sa pastor sa Pepsi Cola. Gipabalik ko pagka January kay ingon ang manager, kay Baptist ang manager. Ingon siya, sige, pabalikan ni Siri sa January. Kay ako ni siya ng ikondre, pasudlon. Pag adto na ko, nagdaot ang manager, ni-resign. Isang asa ko. Ang ako raging mudawat na ko, kanang salesman, nga kanang mamaligya floor walk, bisa kung sa, namaligya ko sa nagpatis, namaligya ko sa nagtuyo. Kung ano man yun Murag di malas man ang kinabuhi. Ni-apply kong pulis. Nakapasar na ko sa exam. Nangapi ko sa akong tapad, left and right. Number 5 ko sa ranking. Pero nangupya. Utahan ako tapad. Unsak sa third year ko sa commerce, ang usapod engineering. Ko, tunga-tunga ta, bahino na to. Ngayon ko, sa katapusan, solving problem, ako solve ani. Nya pag humanyog answer dire, kapiha po ninyo sa katapusan. Multiple choice man ilaha, di sayon kakapihon ako. Pag solving problem, di ba sila kasabot sa kong agi? Wa sila kakopya. Pero ikaw nga naman nga wa man yun ko mag-training na.
nagkodita, wa ko madala. First batch ko sa RSAP. Katulo kong naadto dito. Sige gastong pliti. Kay mag-training na. Ngayon, cancel sa ang training. Kay wa pa makakuan pa. Nagubot pa ang Manila. Pagka ikaw pat, cancel ang gihapon. Di ko mo adto. Nadayon. Nadayon, wala na ko. Ingo na nga akong mga kauban. Sobrabas ka naman makamuad to. Nagsugo na mag-training na. Wan ako gidawat. Galisdan ako. Niadto ko, ni-report. Gikasabaan ko eh. Nagsugo na. Waka mo report na rin. Yung muanhi ka. Mga gikasabaan ko. Sunod na lang ka. Ang ako mga kauban. Giambusan. Ang akong amigo namatay. Kung naka-appeal pa ko, si Dudong ito, kami doon namatay. Siguro di ka kasabot sa plano sa Ginoo. But God knows what is the best for you. Unsa kay na pulis ko karon? Unsa ka po na akong kinabuhi? Ang okay man ang pulis, kaya ako magsweldo ang pulis. O siguro no, kung pag-ambos, nakaamba ko, naputol na akong tiil. Pero ang Ginoo doon ay plano sa atong kinabuhi nga mas maayo. Amen? Wala na ko na ginahuna ang opportunity nga gihatag sa Ginoo na ako. I can travel abroad and preaching up, magwali sa pulong sa Ginoo. No. Wala na sa akong plano, but God has a good plan for me. Ang Diyos na sayod, unsay pinakamaayo para sa imong kinabuhi. Just trust the Lord. Amen? Ayaw ka mo pagmahay sa Ginoo. Basig doon na ninyo, nagmahay mo sa Ginoo. Ika nga naman, nga mura magikuhaan ko sa Ginoo. No, ang Diyos wa magkuha nimo. He want to add you more. Kaya ang Diyos mao'y pinakamaayo. Nasayod siya unsay pinakamaayo nato. Just trust God. And Isaiah chapter 48 verse 17 to 18, thus saith the Lord, thy Redeemer, the Holy One of Israel, I am the Lord, thy God, which teaches thee to profit, which leadeth thee by the way that thou shouldest go. O thou hast hearkened to my commandments, then had thy peace been as a river, and thy righteousness as the waves of the sea. Kung gusto ka nga mo ginansya sa imong negosyo, sa imong kinabuhi, sunda ang Diyos. Amen? Just follow the Lord. Unsay pagsunod sa Diyos, be faithful sa imong pagsimba. Saan man ako pagsunod, Pastor, sa Ginoo? Be faithful sa pagbasa sa Bible. Kung na opportunity nga makalagad ka sa Ginoo, alagara ang Diyos. Amen? Magtuon ka how to share the gospel. Paigsoon ko sa Ginoo, grabe, sana lang pag-share sa mayong balita. Grabe nga kalipay sa imong kasing-kasing. Oy, the first time that I share the gospel, grabe pagkagabi, grabe nag-smile lang yapon ko, natulog ko. Pagkaugma, ningon ko sa among pastor, Pastor, kay bata pa man ko, Pastor, katuto Pastor, nidawat mo to sa Ginoo, doon na nakiganti sa langit. Yung siya, yes, doon na nakiganti sa langit. Patang lipayan ako eh. Na mga igsoon ko sa Ginoo, kung dili ka kabalo mo share sa gospel, you miss the joy of sharing the gospel. Amen? Naigay mga Kristohanon nga dunay pastor nagtestimony siya sa dihang namatay ang iyang anak, grabe niya ka guol kayo. Sa dawa siya moadto pa sa Rome sa iyang anak nga dito sa Rome sa hospital nga dito namatay ang anak. Niadto siya sa Picas, Rome. He opened his Bible o gi-share niya ang pulong sa Ginoo. Aron makomported siya. Kung wa ka dili ka malipayon nga Kristohanon, maybe you lack something. Maybe wa ka magpagamit sa Ginoo pagsulti, pagsugilon sa mayong balita. Amen? Now balik ta. God knows what is the best for you. Ang Diyos nasayod siya unsay pinakamaayo para nimo. Atong sundo ng Diyos because He led us in the best things of our lives. If you are not saved, dawata si Kristo karon.
Kay kung mamatay ka, nga wala kay Kristo sa imong kinabuhi, ang imong kalag itambog dito sa linaw nga kalayo, mag-antos ka sa walay katapusan. It is not an accident that you are here in the church. God wants you to accept Him, to believe the Lord Jesus Christ. Kasi siya may imong maluluwas. Huwag tawag siya karon, open your hearts and the water siya nga imong bugtong o personal nga maluluwas. Na usahay ang Kristohanon ilang mahayo ng Diyos sa ilang kinabuhi. Tungod sa mga butang nga dili maayo na hitabo sa ilang kinabuhi, muna usahay, mangluod sila sa Ginoo, magpalayo sila sa Diyos. Aba ng Diyos doon na siya katuyuan niya na He knows what is the best for your life. Ako gusto ko magpulis, gusto ko makatrabaho sana siyang people ako sa Cebu. Excited ko nga makatrabaho, o gwapo nga trabaho. Pero dili na mo pinaka-the best sa akong kinabuhi. God knows in the future. Amen? Now, Christian, isa pagon sa may tabo sa imong kinabuhi, just follow the Lord. Kaya ang Diyos, siya naghimo nato. Ang plano sa Diyos sa atong kinabuhi, nindot kaayo. O kung musunod ta sa Diyos, ato ng kaayuhan ang pagsunod sa Diyos. Ito na ko yung mga kauban ng mga young people. Parehami, we are, dihami sa simbahan, sige migsimba, daghan sila, wala gin musunod sa Diyos. Wang uban, musimbalag na problema. Sa una, nakita na ko sila, nakaingon kong muna, magdi tinuod ang Bible. Kay muli sila sa among church, murag tanaw na ko, okay sila. Murag okay lang ilang kinabuhi. But now, in conclusion, I saw their lives. They are empty-handed. Because if you are truly saved, anak ka sa Diyos. Kung di ka masunod sa Diyos, God will chastise you. Because you are His children. Dili mawala ang imong kalawasan, but you become a miserable. Now, if you want to be faithful to God, sunda ang Diyos kay para na sa imong kaayuhan. Muna yung mga rason nga atong sundo ng Diyos sa atong ginawa. Manindog ta, let's pray. Our Heavenly Father, salamat Ginoo sa imong kaayo namo. Salamat Lord sa imong pagluwas. Salamat Ginoo sa mga Kristohanon nga naakaron. Lord, nako nakita, doon na may mga bisita. Lord, I want to give this invitation para sa among mga bisita. Lord, ako nagpray, ako doon na may mga tao karon nga wa masave, ila kan dawaton Ginoo nga ilang bugtong o personal nga maluluwas. I ask the Holy Spirit to convict their hearts in Jesus' name. Remain standing, no one is looking around while the piano will play very softly. Para sa among mga bisita, kung wa ka kasiguro karon nga imong kalag moadto sa langit mo ka pastor, wala gid ko kasiguro kung mamatay ko, padulong ang akong kalag. Pero pastor, nasabtan ako nga si Kristo namatay dito sa krus para bayad sa tanan akong kasalanan. Kung ako siyang dawaton, mapasaylo nga ako mga sala o makabaton ko sa kinabuhing dayon. Pastor, I want to be saved. Gusto na akong dawaton si Kristo. Ako siyang saligan karon na akong maluluwas. Kung gusto ka ma-save, gusto niyo mo dawaton si Kristo, nga mo maluluwas. Pataas lang sa imong tuwa kamot, mailan, nga mo siya dawaton. Ano na ba? Ano na ba? Ay, ikaw lang. Raise your right hand. Kung di mo dawaton si Kristo, samara nga mo siya kisalikway. Ayaw kisalikway si Kristo. Who knows? Aharataman ang imong kinabuhi. God wants you to nga mo siya dawaton. Gusto sa Diyos nga maluwas ka. Itaas ang imong tuwa kamot, mailhan. Nga mo siya dawaton. Ano na ba? Ano na ba? Ano na ba? Raise your right hand. Pastor, I want to be saved. Raise your right hand. Come on. Ayaw kauaw. Ano na ba? Ayaw kauaw. Amo mga bisita. Ayaw kauaw. Ipataas mo tuwa kamot. Dahil mailan, ngayon mo siya dawaton. Okay, so I presume that all of us are saved. I'm going to pray, Lord, salamat Ginoo. Na ikaw, nagluwas ka na mo. Lord, tabangin ang mga Kristohanon. Lord, ako nagpray na kung ugaling doon ay wala pa masave na nakakaroon pero wala kanila dawata. Nagpray ko, Lord, na dito sa ilang panimalay, ilang katawgon, ilang kang dawaton nga ilang bugtong personal maluluwas. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated.